welcome to my YouTube channel. Today, in this vlog, kakamustahin ko lang kayo kung nasa maayos pa kayong kalagayan ngayon. Ano ba sitwasyon nyo dyan? I hope na okay lang kayo ngayon despite of the problem na meron tayong kinakaharap ngayon. And I know na punta kayo sa channel na to dahil meron kayo ngayong utang sa mga credit cards or may problem kayo sa utang. Ayan, so i-background lang, ano ko lang guys, no, yung aking background. Ako rin mismo, nagkautang ako dati sa credit card and 11 credit cards yun. And kung gusto nyo makita yung buong story nung kwento ko, pwede nyo ditong panoorin dito sa itong ano na to, itong vlog na ito. Yan, lagay ko na rin yung link sa baba. Yan nga guys, no, so nagkaroon ako ng 11 credit cards noon and talaga namang super stressful talaga ang magkaroon ng utang sa credit card. Dahil hindi ka patutulugin ng mga collecting agencies, hindi ka patutulugin na kasi hodang makukulong ka daw, na kasi hodang alam mo yun, lahat ng uri ng pananakot gagawin sa inyo, sa inyo para lang kayo makapagbayad. Pero ang advice ko guys sa inyo, kung nakaka-experience kayo niyan, huwag kayong panghinaan ng loob. Kailangan, kahit na-experience nyo yan, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isip nyo, kahit ginugulo kayo. Try to, i-try mong, yung isip mo, huwag mong i-focus yung isip mo doon sa problema. Kundi i-focus mong isip mo doon sa brighter things, sa mga brighter experiences. Ilista mo na kung may mga utang ka sa credit card, ang gawin mo, kumuha ka ng isang notebook, ang ilista mo yung mabubuting nangyayari sa buhay mo ngayon. Yung mga, pwede mo ilagay dyan na I am healthy, na number one, kumbaga things that you are grateful for today. O isang ipagpasalamat mo na healthy ka ngayon, wala kang sakit, healthy mga anak mo, kung may pamilya ka, healthy kayo. Tapos lagay mo rin doon yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Hindi ka dapat mag-focus doon sa problema mong utang sa credit card, no? Kasi alam nyo guys, talagang kung ipopokus mo yung problema mo sa mga utang sa credit card, mapanghihinaan ka talaga ng loob, lalo na kung wala ka pa ngayong kapasidad magbayad dahil nga siguro medyo tight yung finances mo, hirap ka ngayon sa pera, or meron ka pinagdadaan ng financial crisis sa pamilya mo. Ang masasabi ko lang may pag-asa pa, huwag kang mapanghinaan ng loob sapagkat pagsubok lang yan, hindi yan yung end of your life. Hindi tayo nabubuhay dahil sa utang lang, kundi mas maganda pa yung plano ni Lord sa atin. Hindi lang yung sinasabi ng enemy na ganyan na wala ka ng pag-asa. Kasi ako guys doon, inaamin ko naman na noong time na yun, nawala na din ako ng pag-asa. Kasi nga ang dami kong utang, 11 credit cards. So inisip ko noon, parang imposible nang makabayad ako. Pero alam niyo ang bait ni Lord. Kasi yung akala kong imposible ay posible pala sa Kanya. Oo. At natutuwa ako dahil napagdaanan ko yun. Kaya ako nakakapag-share sa inyo ngayon na kung pinagdadaanan niyo yung mga ganitong kaliliit na, hindi ko minamalit yung mga utang ha. Kasi meron akong mga nadidinig na ganitong utang na maliit, tas nagpatiwakal, nagpakamatay. Alam niyo, mas mahal ang buhay mo kaysa doon sa utang mo. Imagine mo, sasayangin mo yung buhay mo para lang dahil may utang ka. Wag kang magpapakamatay, wag kang gagawa ng ikasasama ng katawan mo. Alam mo, una mong gawin, magdasal ka sa Panginoong Jesus. Pag-pray mo sa Kanya yung problema mo ngayon na dinaranas mo na parang nawawala ka na ng pag-asa, ipanalangin mo sa Kanya lahat kasi naririnig ka naman niya Wala namang imposible sa Diyos na buhay. Maaring na-experience mo yan ngayon para bigyan ka ng lesson na lumapit sa Kanya.
kumbaga na-experience mo yan ngayon, He allows it to na-experience mo yan para bigyan ka niya ng tamang direction sa buhay mo, and matuto ka dun sa experience mo na yan, and maging testimony ka rin sa iba na kaya mong lagpasan yung mga pagsubok na yan. At naniniwala ako na lahat tayo ay may kanya-kanyang giants or pagsubok sa buhay, at yung mga giants na yan, sa kalakasan natin, hindi natin kaya yun. Pero kung kasama mo ang Panginoon, kakayanin mo kahit gaano kalaki yung giant na merong dumating sa buhay mo. Kasi ako nga ay nakaya ko, 'di ba? 11 credits card ngayon eh. Tapos bukod pa yung mga loans. Ang daming problema. Pero awa ng Panginoon. Ayan, nalagpasan ko. And alam mo ba guys, kapag nalagpasan mo na yung mga problemang yan, yung susunod na mga darating na sa'yo is mga blessings ng Lord. Kasi gano'n na nangyari sa akin eh, na after ko ma-overcome yung mga pagsubok na yun, God, kumbaga, naranasan ko na yung mga pagpapala pa ng Panginoon. Dahil, yung pagtitiwala na sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya na apart from Christ, we can do nothing. Kung tayo'y nakahiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawang kabutihan sa ating buhay, dahil alam mo yun, siya naman talaga yung tunay na tunay na makapangyarihan sa lahat eh. Kasi paminsan ako, kahit nung nagkautang ko sa credit card, feeling, nung wala pa akong utang, feeling ko kaya ko ng lahat, na hindi na ako nagsisimba noon, parang masyado ako nagtiwala sa sarili ko, naging bilib ako sa sarili ko, naging mayabang din ako, yun. Pero mali yun, dami kong palpak. Kala ko, tama yung mga desisyon ko, pero mali. Kaya mas maganda may guidance tayo ng Panginoon sa mga desisyon na ginagawa natin, na huwag tayong basta-basta gagawa ng mga bagay o desisyon na hindi nakabase sa salita ng Panginoon. So, kung may mga experience ka ngayon na na parang may nagsusulsul sa'yo na takasan mo na yung utang mo, wala na yung pag-asa yan, o kaya magpatiwakal ka na. Alam mo yun, parang may mga bumubulong sa'yo gano'n na wala ka ng pag-asa. Huwag ka maniniwala doon, guys. Kasi ang totoo, may pag-asa ka. May pag-asa pa tayo. May pag-asa ka kasi, Diyos ko, alam mo ang Diyos, mas malaki siya kaysa doon sa utang mo. Mas malaki siya at mas makapangyarihan siya. Imagine, nagawa niya ang heaven and earth and itong buhay na to. Sige nga, yung buhay na to, hindi mo ito mabibili kahit saan ka man magpunta. Wala ka mapagbibilhan niya. Kumbaga siya lang ang may gawa. How much more yung utang mo? Tingin mo ba hindi niya kayang mabayaran yan? Yung utang mo yan? Kung lalapit ka sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, He is more than able and willing to provide all of your needs. Kaya, ang encouragement ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay naririyan. At kailanman hindi ka niya iiniwan o pinabayaan. Manalig ka't maniwala sa Kanya. Dahil ako matetestify ko yun na mabuti siya. Kasi ilang beses niyang tinulungan ako eh. Imagine pa naman 11 credit card. Sino ba naman ang taong nasa katinuan na kukuha ng credit card tapos ima-max out. Tapos yun nga, na-max out ko. Tapos yun, sa bayaran, wala akong pambayad. Alam mo yun, isang kahungkagan, isang kahangalan ang paggamit ng credit card na wala ka namang pambayad. Tsaka, naiintindihan ko siguro kung mga emergency cases. Pero kung yung tipong pang-shopping mo lang or ma-overspend ka lang sa pag-grocery, mali yun. Mabuti pa, huwag ka na lang gumamit ng credit card kung hindi mo naman kayang bayaran. Or, mas mabuti pa, i-cut mo na. Para kasi kapag wala kang credit card, mas nababudget mo pa yung pera mo kaysa sa may credit card ka. Kasi feeling mo unlimited yung pera pag may credit card, di ba? Kung wala, di mapipilitan kang gumamit ng cash. Kung wala kang pang bayad ng cash, hindi ka na mapipilitan gumastos kasi wala ka namang cash eh.
Ayan. So, yun lang guys. Nag-share lang ako. Gusto ko lang kayong maano ng word of encouragement. And please read your Bible sapagkat yung Bible ay totoo. Kung ano sinasabi niyan ay totoo yun. At nandun yung panghawakan mo yung salita ng Panginoon. Nandun sa lahat sa Bible. Sabi nga Psalms 23. Sabi sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me to the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Amen! Ayan. Napakabuti talaga ng Diyos. Yan lang. Maraming salamat po sa panonood ng vlog na to. I pray na you will be encouraged as you watch this vlog. And please, huwag mong isipin na kinalimutan ka na ng Diyos. Sapagkat ang totoo, lagi kang nasa isip niya. Hinihintay ka lang niya. Thank you so much. God bless po. Bye-bye.